So guys, God bless us all po ulit. To God be the glory po. Continuation po. Bali, dati po, sunod-sunod ko talaga, tinatandaan ko lang eh. Ngayon po, sa sobrang haba na ng season ko na nagawa eh, gumagawa na po talaga ako ng kumbaga sa data, ng kode ko. Kasi nalilito na po ako sa numbering eh. Bali, season 26 na po ito. WWTH, What is Written Truly Happen, Part 12. Thank you so much po sa inyong lahat na magtatapos ulit ng content ko na to. Sigad na po ang bahala sa bawat isa sa atin. Sa mga itinatawid nating motivation sa bawat isa. Maging ito man ni konting comedy. Minsan po talaga guys, kapag po medyo parang sexy, hindi ko po yan masyadong tinatapos. Talagang ako po, para po sa akin, ang motivation ko po talaga makapagtawid ng counting booster sa aking kapwa-tao, maging sino man tong makakita ng content ko sa anumang platform ng social media. To God be the glory po talaga, kasi po nakakapagtuloy-tuloy pa tayong gumamit ng internet. Magpakaano po tayo guys, magpakaaligaga po tayo, maging keen observer po tayo sa bawat nababalitaan natin, maging ito man ni international news. Legit man to o hindi, gagamitan po natin ng discernment. Gagamitan po natin ng magandang pagsusuri. Huwag po agad nating hindi paniniwalaan o paniniwalaan agad. Nasa sa atin po yan. Kapag ka po ang motivation natin ay gino-glorify talaga natin by word, by doings, by thoughts, ang ating Panginoon, ang gabay po natin, ang guidance po natin, ang Holy Spirit ng bawat isa sa atin, at saka yung kanyang salita, yung Word of God na napakamakapangyarihan, na napakamahiwaga po. Sabi nga po dun sa isang, dagdag ko lang po to bago po ituloy yung 7 abomination in the sight of our Creator. Dagdag ko lang po to. Sabi po nung isang napanood kong dokumentary guys, for the input lang po, additional input lang po sa bawat isa sa atin. Alam ko naman pong napapanood din ito ng karamihan. Kasi napakalawak na po ng knowledge ngayon na itinatawid talaga. Kasi nandun na po talaga tayo sa last generation, sa last humanity. Babaguhin po lahat, buhay man o patay. Yan po ay pax na pax. Paniwalaan na po natin yan. Hanggat maaari po, wag po tayong mag-agam-agam kapag ang concern talaga, kapag ang topic talaga ay Word of God. Kasi ang Word of God po talaga, yan po ay na-cleanse, na-itawid, pinanghawakan ng mga naunang tao na pinagkatiwala ng ating Panginoon. May nagsasabi po kasi, tinutulig sa nila na ang dami daw pong binawas na chapter sa Holy Scripture, sa banal na love letter. Tapos, ang mga nagsulat daw po guys, mga walang kwentang tao, mga hindi nakapag-aral, mga hindi nakapagsulat. Makapangyarihan po yung infinite God natin pati yung kanyang bigatinsan Siyempre po, kahit po walang pinag-aralan yung mga naunang tao, yung mga naunang apostol, kinasiyan po yan ng Espiritu Santo. Pati nga po mga bulag, mga pilay, mga bingi, mga may ketong, napagaling nila Mga demonyong 5, 7, napalaya nila Ganun po ka-powerful ang Panginoon. Huwag po nating ina-underestimate. Huwag po nating nagiging blasphemer po talaga yung karamihan sa generation natin ngayon. Yan po ay pax na pax. Kasi nga po, pagdating po ng tribulation, pagdating po ng huling generation, yan po ay sinalita na ng Panginoon. Kaya po nangyayari. Kaya nga po yung nangyari noon, mangyayari ulit at nangyari na at nangyayari ulit. Kaya nga po, what is written truly happen. Kaya nga po ito yung naging segment ko na talagang pinipray ko po lagi sa ating Creator na kapag ako'y gagawa ng ganitong content, kasihan niya ako, gabayan niya ako. Kasi napakapangit po na gagamitin nating parang motivation yung Word of God, pero lagi tayong may duda. Lagi tayong nag-aagam-agam. Dapat po hindi ganun. Dapat po ipakita natin sa ating Panginoon na 100%, 2,000%, 10,000% nagtitiwala tayo sa Kanya. Kasi sabi nga po, ang taong pabago-bago ng isip, pasigway-sigway, yan po'y parang alon na pabalik-balik lang na nasa dagat. Nababalik, aalis, aagos ulit. Ay ayaw po ng Panginoon ng ganun. Kailangan po nga, kung yes ka, yes ka. Kung no, no ka. Huwag ka pong in the middle. Huwag ka pong maybe.
Yung iba po kasi, tinutuligsa nila yung mga naunang gumamit at nagsalita at nagsulat ng Word of God. Nito nga pong Holy Scripture na to, nagpalipat-lipat daw po, nag-iiba-iba ng translate. Kaya nga po ginamit yung translate kasi iba-iba po tayo ng language, iba-iba po ng salita. Meron pong nasa Spain na hindi nakakaintindi ng Pilipino. Meron pong nasa Turkey na hindi nakakaintindi ng English. Kaya ipinahintulot po ng Panginoon na magkaroon ng translation. Kaya po yan pinasulat sa tao kasi nga po tao ang babasa. Sabi nga po ng isang matuwid na mangangaral, kung manok ang babasa, sulat manok yan. Dapat po hindi tayo ganun. Wag na iwasan po nating bilihin yung mga ganung content, yung mga ganung pagtatawid ng tao na parang nagbibigay pa po sa atin ng kalituhan. Dapat po kung talagang tayo naniniwalang tayo iniligtas ng Panginoon at tinubos ng Panginoon at patuloy-tuloy pa rin tinutubos at inililigtas hanggang sa huling sandali ng siglo ng mundong ito, huwag po tayong magpa-segway. Talagang panghawakan po nating mahal tayo ng Diyos, nagtitiwala tayo sa Kanya, may faith tayo. Huwag po natin pekein pati faith natin. Kasi sabi nga po ng Panginoon, lahat ng mga yan ay alam ng Panginoon. Lahat ng blasphemer, lagot po kayo sa Panginoon pagbaba niya, pagdating niya. Kasi sabi nga po, unang ililigtas ng Panginoon yung kanyang congregation, yung kanyang church. Kasi nga po, sabi nga po, may magaganap na kasalan. Ang Panginoong Hesukristo po ang ikakasal. Kaya yan pong mga pumapatay sa mga Kristiyano, kontinente to kontinente, yan pong mga talagang tinutuligsa ang mga naniniwala sa Diyos, bahala po sa inyo ang Panginoon. Sabi nga po, mapatay nyo man tong katawan natin, itong katawan ng isang Kristiyano, hindi nyo naman mapapatay yung espiritu kasi ang Panginoon lang ang maaaring magparusa sa espiritong nandito, yung kaluluwa natin, yung spirit natin. Sabi nga po, wag tayong matatakot sa makakapatay lang ng katawan na to. Ang Panginoon po ang magbibigay ng justice sa bawat tao na hindi dumanas ng justice. Unang-una na po lahat ng taong Diyos na naunang nabuhay sa atin nung unang-unang siglo pa. Sabi nga po, si Abel nga daw po ang kauna-unahang propetang nagkaroon ng talagang matinding pagkamatay. Pinukpok po ang ulo niya ng mismong kapatid niya. Si Abel po ay itinuturing ng ating Panginoong Hesus na isang propeta, na isang matuwid na propeta. Kaya nga po ginawan ko din niya ng content way back last year pa na kung hindi naman naging gano'n ang pagkatao ni Cain, ay matutuwa din po ang ating Panginoon sa inaalay niya sa kanyang offering. Kaya nga po sabi po ng Panginoon, hindi lahat ng nag-o-offer sa kanya ay tinatanggap niya yung offer na yon. Kasi lahat po ng thoughts natin, lahat po ng nakatago nating lihim ay alam po ng Panginoon. Wala pong makakapagtago sa kanya. So, ito nga po, balik po tayo sa context ko. Lang po ako na nakakakita ako ng ganong input sa social media na parang galit na galit sila sa Holy Scripture. Ano pa po bang aklat? Sino po bang makakapagsabi na may aklat pang iba na nagsasabi na ang nangyari noon ay nalalaman ngayon ng mga scientists? Nasa ibang part po ng season ko na to na mayroon po akong mga sinabi na mismong mga scientists po ay nagpapatunay. Hindi pa po ganong katagal na na-research nila mismo according to scientists at nagpatotoo din po, napatunayan ng mga scientists sa mga ginawa nilang documentaries na talagang nung unang panahon nangyari yung mga bagay-bagay na nakasulat sa Holy Scripture na hindi po mapapasubalian ng kahit na sino. Scientists na po sila ha. So marami pong scientists na talagang may kinatatakutang Diyos, may kinikilalang Diyos. So dito po tayo sa context ko guys. Sana po talaga nakakapagtawid ako sa inyo ng maliit na input, maliit na life lesson and motivation na magiging booster pa po ng faith natin sa ating Panginoon. Amen. So ang isa pong abomination, dalawa na po yung nasabi ko guys. Proud look at saka po yung lying tongue. Ito pa po, pito po ito guys, pito. Hands that shed innocent blood. God abhors the unjust taking of innocent life. Yan po ay kasuklam-suklam. Abomination po yan sa ating Panginoon. Yun nga pong pumapatay. Yung mga kamay natin ay ginagamit natin sa pagpatay ng mga inosenteng tao. Kasi may pagpatay pong parang may justice Sundan nyo pa po guys. Thank you po for watching. God bless us all po. Always have faith to our Creator. Amen.